nag-start siya with 13 jobs bago siya naging freelancer. Wow, grabe yung 13 jobs And wala siyang asawa, 3 anak, solo provider. Lahat ng gastos mula sapatos hanggang tuition, siya lang. Yes, and alam natin yung struggle na yan. 16 years na siyang nagtatrabaho online. And sa pinakataas, 300,000 pesos ang nagain niya sa isang buwan. Grabe, 300. Yeah. Yeah, and today she's Maya, a content writer, graphic designer, web developer, and the woman who built a team of 10. Yes, and ang aming favorite part about her story, wala siyang plinano sa lahat ng ito. Nangyari lang. Hi everyone, I'm Tata. And I'm Roxy, and welcome back to From Kayod to Keyboard. Yes guys, welcome to everyone watching, and today's episode is very very special kasi our guest is not just a VA, she's a content writer, graphic designer, web developer, social media manager, and a former agency owner who ran a team of 10 writers. Yes, and she did all of this as a solo mom with 3 kids, 0 formal mentors, and mostly YouTube tutorials lang. So 16 years in the industry and she's still going. Yes, please welcome Maya, the founder of Stellar Freelancing Academy. Hi Maya, kamusta? Hi, Maya. Hello guys! Hello po sa inyong lahat. Thanks for having me. Yes, welcome to From Kayod to Keyboard. And guys, by the end of this episode, you'll know how to build real skills with zero training budget. So, ayan na guys for free ang aming skill sharing today. Kahit wala kang budget, may matututunan ka. 2, how to go from one client to running your own team. And 3, what it actually takes to be a 6-digit earner as a freelancer. Yes, that's right, Tata. Pero first, kung bago ka dito, subscribe ka muna sa aming YouTube channel para hindi mo ma-miss ang mga episodes namin. Yes, alright Maya, let's jump in. Alright, so Maya, before anything else, can you introduce yourself to our viewers? Sino nga ba si Maya? And give us the fun fact na usually hindi mo sinishare. Ayun, okay po. So, my name is Maya. I'm from Nueva Ecija, Philippines. And I've been freelancing since 2010. So, sa November po, mag-16 years na ako sa industry na to. And when I started, I never went back sa corporate world. So, when I'm not locked in my room working, nagbabike po ako in the mountains or nagbe-bake ng pastries or nagla-livestream sa isang live app. So, you're into outdoor din pala. Opo, nung pandemic, alam ko po pandemic pa po noon eh. Nung nauso po yung pagbabike kasi walang masyadong transportation. Mm-hmm. So, bumili po kami nung friend ko ng bicycle. And then, lahat po ng bundok dito kasi yung area po namin malapit sa mga bundok. So, we went nature tripping po. Wow, that's so fun. So, diba, aside from your being a nature lover, before freelancing, totoo ba talaga, nag-13 jobs ka muna before all of this? Yes po, kaya ko po siya nabilang kasi nilista ko po lahat yan sa resume ko before, hindi pa ako marunong. Noon po, hindi pa ako masyadong matagal sa freelancing, nilist down ko po siya. Nag-apply po kasi ako sa mga opportunities dito sa amin. Could you tell us what those days were like? So, grabe po yung mga days na yun talaga, if I recall. Actually, I started working at the age of 16. So, as you mentioned, naging dishwasher ako, waitress, sales representative, service crew, and then yung pinaka-last po, customer relations assistant. So, dahil 16 pa lang po ako noon, I wasn't able to finish college pa po. Kasi I started supporting myself and helping my father. Nandun po kasi ako sa poder ng father ko dahil broken family po. Ayan, so after a while po ng not landing the jobs that I like, I realized na kailangan ko talaga mag-college kasi hindi po ako napapasok dun sa mga ina-applyan ko dahil ang gusto po nila yung college level at least. And that's what I did. Kaya lang po, dahil medyo financially unstable kami that time,
I decided to work as a service crew to be able to pay for my tuition. Jollibee. Opo, sa Jollibee. Lalim, no? Grabe, Lalim. from Jollibee baka dishwasher. naman. Charis. Sa 39, Pero- ano yung pinakamahirap na job? Ang pinamahirap po definitely yung sa sales representative po, yung nagdo-door to door. Kung meron po kayong na-encounter na mga o-offer ng sabon, pero hindi po yun yung brand namin, iba po. Pero ganun po yung job namin, i-drop off po kami ng service namin sa certain area and then kami na po bahala kung papasok kami sa bahay na yun or sa ibang mga lugar, mga eskinita, ganyan. Wow, grabe pala yung Maya, no? Yung mga job hunting mo. Kasi po wala pong choice that time kasi hindi naman po ako college level. So, Yeah. sugal po talaga. Pero, ask ko lang, mentioning those 13 jobs, and is it true na may nakilala ka daw sa bus? Like a stranger na nagkwento sa'yo about online work and parang siya din yung naging way to change the trajectory of your life? Opo, yun po talaga. Yung conversation po na yun, parang random lang. Wala pong, actually hindi po ako yung kausap nung passenger po doon sa bus, co-passenger po. Ang kausap po niya yung ate ko. Bigla po niya sinabi na, why don't you try searching for online jobs? Parang doon po ako nagkaroon ng light bulb moment. Parang may umilaw na light bulb sa ulo ko. Na, oo nga no, bakit hindi ko nga ba itry na mag-search online? Since that time po kasi may baby po ako. So, hindi po talaga ako pwede mag-apply sa mga jobs dito locally kasi wala pong magbabantay ng bata. And ano yung gano'n ka nakatagal na house mom nung time na yun? That time po, nag-start po kasi ako na, pangalawa ko na po yung baby ko that time. So, nag-start po ako na maging mom nung 2008. And that time po was 2010. I see. So, nung pumasok ka as a freelancer, kasi syempre nagka-light bulb idea ka, ano yung naging niche mo and why did you start with that? Ayun po, so I started as a content writer kasi wala po talaga akong skills that time aside from content writing. Kasi po nung elementary po ako, may passion na po kasi ako for writing. Sumasali po ako sa mga campus journalism contest. And luckily kahit papano po nananalo naman. Nice. So, naisip ko po, why not start with content writing since yun po talaga yung skill na meron ako at that time. Ano yung first offer mo online? Sa outside Upwork po ito kasi sa Upwork po talaga ako nakakuha ng maraming clients. Pero bago po ako nag-Upwork, 1 year po akong nag-direct sa clients. Puro content writing po talaga yung in-offer nila sa akin. Usually po mga content for niche websites. For example, magbibigay lang po sila ng mga certain keywords na magkaka-relate po sila. And then kami na po bahalang mag-expand nung keywords po na yun. Paano mo siya napaghandaan, nahanap yung client na yun? Kasi wala pang totally background eh. Opo, tapos hindi pa rin po ganun ka-popular that time si Upwork. Actually, Odes po siya that time. Naabutan ko po yun. Ganun na po ako katanda. Na-joke lang. Anyway, na-encounter ko po siya kasi meron po akong ginawa na Facebook group para po sa mga friends na nakilala ko while naghahanap po kami na tinatawag naming Racket Online. So parang mga online racketera kami that time. So nagsisharean po kami ng mga opportunities to earn online. So we stumble upon iWriter.com. So that's the time po na na-realize po namin, hala, ang laki pala nung pwede natin kitain online. Kasi bago po yun, ang ginagawa po namin, nagko-comment lang, nagpo-post sa mga forums. Ang kinikita po namin doon, $5 a day. Anong type of content yung mga nasulat nyo? Doon po sa iWriter.com, depende po sa request. Ngayon po, ang mechanics po nun, pag may nakita po kayo na topic doon, ipopost po yun ng client. Tapos, isusulat nyo po yun. May timer po, hindi po pwedeng mabagal. Yeah, na-encounter ko na tong iWriter eh. Pero, ang hirap ng kumita nun. Parang sikat-sikat Anong year po siya. yan? Siguro mga 2015 na, 16. Medyo na po kasi 2010 kami nag-start dyan eh. So that time wala pa pong masyadong writers. Ngayon po hindi na sila nag-accept ng mga new applicants if I'm not mistaken. Sobrang gulat po namin kasi isipin nyo po from $5 a day, pwede namin kitain yung $10 in just 2 hours. Wow.
Ang galing. $10. 2010. So, parang nag-dollar sign po yung mata namin. Natuwa. Tuwang-tuwa kami kasi, ganun pala kalaki. Pwede kita, hindi pala namin kailangan magbuno from 9 a.m. to 11 p.m. dun sa forum posting. So, ayun po, nagtuloy-tuloy po yun. And then, that day happened. Bigla po ako naban sa platform. Why? Wala pong reason. Bali, ang nangyari po yata is encounter po sila ng attacks. Tapos, isa po yung IP ko kahawig po yung IP ko na mga nag-a-attack. So, binan din po yung IP ko. So, napigil ka na doon. Ayun po. Ang ginawa ko po, buti na lang po, tanda ko lahat ng mga suki ko po doon. Mga recurring clients ko. Sinerch ko po sila online. And then, nag-respond po sila. And then, nag-direct na po ako sa kanila. Girl. Hindi mag-give up. Hindi ako mag-give Hindi up. talaga. Hindi tayo papayag. Alright. So, nasa pagiging writer na tayo, Maya, no? So, pagiging writer lang ba yung nagawa mo that time, or you became also a social media manager? What are the other niche na parang na-try mo? And Opo, naalala ko po ito, September parang 2011 po ito, if I'm not mistaken. Meron po ako na-receive na notification na someone is inviting me for an interview sa Upwork po. Tapos, siya po yung first ever client ko doon. Yung pong Russian client na hindi ko makakalimutan kasi siya po talaga yung nagbigay sa akin ng chance para mapatunayan yung sarili ko as a VA sa Upwork.com. So, na-hire po niya ako. Writer din. Na-hire po niya ako as a all-around VA po. Tapos, sinabi ko po sa kanya na, yun nga po, marunong ako mag-research, marunong ako magsulat, marunong ako mag-social media. However, hindi pa po ganun ka-deep yung mga knowledge ko sa mga areas na yon. Ang sabi po niya sa akin, ito po yung hindi ko makakalimutan. It's okay, nobody knows everything. Hanggang ngayon po kinikilabutan ako. Pag naalala ko sinabi niya. Parang yun po yung nag-ano sa akin na, ang swerte ko naman sa client na to kasi tuturuan niya talaga ako kahit beginner. Talagang tinanggap niya. Ayun po yung first ever. And then, nung nakareceive po ako ng rating sa kanya, tuloy-tuloy na po yun. Anong mga tinuro niyang skill or niches na ginagamit mo hanggang ngayon? Firstly po yung link building na weird po yung way na tinuro niya pero mo naman po parang ma-realize mo din na ganito pala to nagwo-work at saka marami pa pala akong dapat matutunan. Parang gano'n po na ang dami ko rin pong na-realize and mga bagong skills na idinagdag ko sa profile ko. So nagkaroon po siya bigla ng laman. Dati po kasi wala masyado. Okay, so since madami ka ng niches, paano mo na-develop yun isa-isa? Sabay-sabay mo ba silang natutunan? Or lahat ng niches na yun, naaral mo dun sa Russian mong client? Unahin muna natin si writer to writer, tapos ano yung next na niche na nakuha mo? Okay po. So, after po ng writing, may darating po talaga kasi ng time. Kung meron pong mga nanonood sa atin na content writer din, darating po yung time na mababurnout ka din sa kakasulat. Kasi ang drawback po ng pagiging writer is kailangan tahimik po yung paligid pag nag-work ka. So, you can focus and you can think of the words to write. Kasi pag po maingay, tapos may mga distractions, hindi ka talaga matatapos. So, ang gusto ko po kasing job, yung pwede akong mag-music, pwede po akong gumawa ng ibang bagay at the same time. So, yung writing po kasi, hindi po niya ako inalaw na gawin yun. So, kailangan po sobrang focus talaga 100%. So, naisip ko po, why not, kumuha naman ako ng mga VA jobs, tsaka yung social media management. Since marunong naman po tayo sa social media, lagi naman po tayo sa Facebook, Instagram, ganyan. So, kumuha na rin po ako. Designing, maganon. Opo. After po nun, tsaka po ako nag-graphic design. Since kailangan naman din po sa social media ng mga images, tsaka videos. So, kailangan po talaga na marunong din sa Photoshop. Okay, so sa photo, may nakwento ka sa akin prior to our talk today about your Photoshop story. Na hindi mo alam yung Photoshop, tapos nagkaroon ka ng work na may Photoshop. Opo. Could you share that with us? Opo, so ito po sa mga newbies, paalala lang po, wag niyo pong gagawin to kasi mga pawang professional.
Huwag niyo po siyang gagayahin kasi ito po yung fake it till you make it na ginagawa ng ibang freelancers. Well, guilty po ako nito at one point in my career. So, gustong-gusto ko po talaga na mag-Photoshop. Gustong-gusto po nagde-design. Kasi po, I could say na meron po akong creativity in me. Ayan, so, ang ginawa ko po, meron po akong nakita na job sa Upwork.com na kailangan po nila na mag-edit ng images sa Photoshop. That time po, sobrang limited lang yung knowledge ko sa Photoshop. Like, alam ko po siya i-open, pero yung mga tools po, hindi ko po siya kabisado kung nasaan. So, nanonood din naman po ako ng mga YouTube tutorials, pero syempre po talagang practice takes time. Yung pag-build po ng skills, it takes time. Pero dahil po gusto ko na siyang pagkakitaan while learning, nag-apply po ako dun sa job na yun. Ayun po, natanggap naman po. Luckily. Tinanggap po ako. And then, ayun po, natuto po talaga ako doon dahil sa job na yun. Very thankful po ako sa client. Ano yung mga image na usually pinapa-edit nila? Mga Amazon products po. Mga images ng mga Amazon products. Mga products. Okay, so basically, na-learn mo yung Photoshop by pretending na parang ano siya, fake it till you make it nga. Actually, ganyan naman talaga yung mga VS like. Pero in my defense, hindi naman po ako totally clueless. May alam na po talaga ako. Yes, Nagde-design na rin po ako ng mga basic images, basic editing lang po. Baka naman Kung kasi pumasok hindi mo ako. ma-upload yung photo pa lang sa Photoshop. Patayin na. Pero kung ano po tayo, ma-research tayo, Yes. marunong tayo mag-self-study, kayang-kaya po yun, kahit mga Sure. baguhan. Ganda. Oh, okay. So now, sinabi mo din na meron kang web design shift. So, paano naman nagsimula yung journey mo towards that niche? Kasi isa na yun Ayun sa po. mga highest no? Highest paying ngayon Yes. Web developing. Opo, bali nung social media VA po ako, that time, if I remember it correctly, $10 per hour po yung sinet ko na hourly rate. And then, nung natuto po ako ng Photoshop, ginawa ko na pong 15. Kasi nakikita ko rin naman po yung mga iba kasi mapag-stock po ako ng profile ng mga iba doon sa Upwork. So, kino-compare ko din po kung tama ba yung reasonable ba yung rate ko or dapat nang taasan. So, nakita ko po yung mga marunong ng Photoshop ay ganun ang rate, so ginaya ko na lang din po. Ano yung pinaka-lowest na Sa tingin mo, nilagay mo yung sa may self mo. social media managing, Photoshop or editing skills, and content writing. Kasi yun pa lang yung in-offer mo nun, no? Wala pa yung Opo. web design sa $15. Ano yung pinakamababa for someone who has those three skills? Kung meron pong VA na ganyan po yung skill set, I recommend po at least $10 per hour po. Girl noted. So, alam mo na natin. Bakit hindi yan nangyayari sa real life? Ay, ano lang po yan, kailangan firm ka sa pag quote sa mga hourly rate mo. Kasi pagka mag-give in ka dun sa mababa, nagpapalowball ka sa mga clients, yun po talaga yung ma-receive natin. Wow. Sabi nga sa English, stand your ground. Stand your ground. Yeah. Now, na may front-end development, web design niche ka, magkano na dapat yung, at least yung pinakamababa, yung pinaka-starting? Actually, marami pong mababa na nag-o-offer. Actually, gusto ko pong sabihan yung mga nakikilala kong gano'n, kaya lang po, it's not my, it's not my position to tell them na, taasan mo yan, ang baba. Kasi po, nakausap ko lang ngayon eh. Parang, in-interview ko po kasi yung freelancer na yun to be part of my agency that time. Mm-mm. So, yung sa iba po, sobrang baba. Pero kung ako po ang tatanungin, base po sa mga nakikita ko na skilled na, pagka web developer po kailangan at least $20 per hour. 20 or 25. Yeah. Good, yeah. Actually, may kilala po ako, 100 po siya. An hour? Dollars an hour, opo. Wow! 100 in peso. Yan po ang goal nating lahat. Magkano yung Yes. 100 in peso? Magkano yun? 5,000 plus po per hour. Sana all. Girl. Opo, kaya lang po, pagka ganun po yung rate mo, ang drawback po niyan, usually, ilang ka lang, part-time ka lang talaga i-hire. Okay. Yeah. Okay, so, included ba dito, Maya, yung pag front-end development or coding? Opo, hindi ko po nasagot yung tanong kanina ni Miss Tata, sorry. Yung shift sa web design. Kasi di po ba nasa graphic design na tayo. Mm-mm. So,
sagutin ko na po. Go. Sige. Sorry po, medyo marami tayong segue. Anyway, that time po, if I'm not mistaken, graphic design yung focus ko nun. So, Photoshop here and there, mga projects na ginagamitan ng Photoshop and Illustrator. So, meron po kasi ako marami-rami na rin po akong mga nakilala online. Pero hindi ko po sila nami-meet in real life. Puro mga online friends po. Tapos meron pong nag-reach out sa akin na, if I'm not mistaken, dati nagsusulat ako ng content for them. Parang meron din po silang digital marketing agency, kung di po ako nagkakamali. Kasi, nakita ko po yung website nila, parang isa po yun sa mga in-offer nila. Anyway, meron po siyang binili na team. Kaya lang po, sabi niya, Maya, can you do this? Kasi hindi ko siya ma-figure out. Ayun po, one-page website lang po siya. Ngayon, nung tinignan ko po yung documentation, bali, ang nangyari po niya, hindi ko pa po talaga alam yun. Kung paano gawin yun. Tinignan ko po yung documentation, ganun lang pala. So, sinundan ko lang po yung documentation. And na-build ko po siya from scratch. Ayun po, doon na po nag-start na, kaya ko pala to. Kaya ko palang mag-design ng website. So, self-study po ako ulit. Nagtingin-tingin po ako ng mga tutorials. And then, after a while po ng practicing, nag-add na po ako ng web design na service sa profile ko. Grabe. Nice. Ang dami. So, para sa mga Maya, listeners natin dito na feeling nila hindi sa techy enough para mag-level up sa mga skills and being niches, ano yung masasabi mo or advice? Para sa akin po, very important po na maniwala po tayo sa sarili natin. Parang ang lagi ko po sinasabi sa sarili ko po, pagka meron akong na-encounter na mahirap na task, kung nagawa ng ibang, magagawa ko din. So, yun po yung masasuggest ko sa iba. Dapat yun po yung mindset natin. Na wag po tayong susuko. Dapat lahat po ng mga task, i-go lang natin. Maliban na lang po pag talaga hindi natin magawa, doon na po tayo mag-give up. Pero kung nag-start pa lang po natin ma-encounter yung task na yun, i-try lang po natin ang i-try. And eventually, matututunan din po natin. Hindi ka stuck sa frustration loop eh. Kasi parang kapag ako at least me personally, when I'm starting to try something, naiinis ako sa bagal ko magawa yung act na yun. Kasi first time ko di ba? Parang yung repetitiveness, it will get easier in the end. Pero kasi, kailangan mag-show up ka every day. Opo. Actually, ako po may mga task po ako na sisimulan ko ngayon, hindi ko magawa ngayon. Tatry ko ulit kinabukasan. Yung po pag kinabukasan, matatapos ko na siya. Ay, okay. Okay. Ganun lang po talaga, try and try. Try and try, Roxy. Until you succeed. Kala ko until you die. Ay, wag po tayong daday muna, mga bata pa tayo. Mali. Okay. So, punta naman tayo sa agency story mo kasi I know that you were able to put up stellar freelancers. So, you had you told me na you were able to handle multiple clients and yun yung parang pinaka source of how you were able to build up your agency. Could you tell us more about that? So, I started po na solo lang po talaga. Kaya lang po, nangihinayang po ako doon sa mga opportunities na nagpapasa ko kasi hindi ko na po ma-handle. So, meron po akong 2 friends na content writer din. So, I asked them, meron po kasi kaming GC, I asked them kung open ba sila sa pag-accept ng new projects. So, nag-agree naman po sila, of course, source of income po yun. Kaya, in-accept din po nila. And then, after a while po, na-realize ko po na pwede pala namin gawin to over and over again. Ayun po, nag-accept pa kami na nag-accept hanggang sa dumating po yung time na hindi na namin kaya, na 3 lang kami. Wow. Ayun Mas po, dumami pa kayo. Opo, nag-start na po ako mag-hire nun. Paano yung naging process nun? Hindi po talaga siya planado. Like, kailangan na natin na makakasama. Ganun na lang po yung sinabi ko sa kanila. Mag-hire ako. Tapos, ang ginagawa ko po, yung pag-hire ko, nakasulat talaga lahat ng questions ko. Binabasa ko yan. Kasi gusto ko po na talaga organize pati yung interview. Tapos, parang i-ano mo rin po siya. I-evaluate mo rin siya the way na magsalita. Kung karapat-dapat nga ba na maging member ng team. Ganun po. And then, nire-record din po. And then, kaka-hire po namin. Dumating po yung time na naging 10 na po kami sa agency. So paano yun? Paano yung
curious lang ako sa pay. Parang, paano yun? Ano mo lang? So, paano Design. nababayaran ng mga tao? Output based po. Output based. Output based. So, kung Per ilang hour words din. po yung, kasi content writers po kami. So, kung ilang words po yung nasulat nila, yun po yung babayaran sa kanila. Opo, may project tracking tool naman po kami. May pay tracking na naka-sheet po yun. At lahat po sila makikita po nila po. Ilan na po yung payment due sa kanila. Okay. So, Maya, since parang 10 na kayo, di ba? Opo. Lahat po sila that time full-time po. Okay. So, paano yun? Since parang may mga AI na tayo now, like ChatGPT or other platforms pa na AI na pwedeng magsulat din or mag-content write. Naka-apekto ba yun sa pag-handle mo nung 10? Or Opo, bali, yun nga po yung sumunod na nangyari. Dahil na-invento na po yung ChatGPT, actually super sumabog po talaga yung news na yun kasi na-amaze po yung mga tao. Imagine niyo po, i-chat mo lang, nandun na lahat ng information na kailangan mo. Yes. Tapos yung content, maglagay ka lang ng keywords, title, boom. After a few seconds, tapos. So, dahil po sa AI, ang dami pong lumabas na AI, ayun po, na nag-pull out po yung mga clients namin one by one hanggang sa nawala po lahat. Nawala po sila lahat. So, ayun po. Kaya po, dahil nawalan po ng clients, napilitan na rin po ako na mag-focus po sa iba, which is yung sa academy na po. So yun yung ginawa mo na, no? Tapos nag-resign ka entirely from building your own agency. What did you how did you move forward? Kasi masakit yun, may mga nakadepende sa'yo. That's also parang a facet of your company. Paano yung naging process mo nun? Opo, bali kung sanay po kayo, kung katulad ko po kayo, na sanay po kayo na wala talagang free time, as in super busy every minute of the day, maninibago ka po kasi nabawasan po yung workload ko. Wala na po akong chinecheck na articles daily. Hindi na ako umaabot ng 12:00 ng gabi sa pag-check at pag-submit ng mga articles. So, nanibago po ako. Pero wala po kasi tayong choice. Kailangan po natin mag-move forward. Ang ginawa ko na lang po nun ay apply sa mga clients directly. So, tinuloy-tuloy ko lang po yun. And then, nag-focus din po ako sa YouTube, content creation, ayan. And then, nagwe-webinar po ako ng mga aspiring VAs. Ayun po, tsaka nag-offer po ng mga courses. Okay, so, di ba sabi mo nung parang hindi ka sanay na may free time ka. So, that time, sobrang busy mo. So, parang hindi ka nakatulog ng maayos din. Opo. May naman siya, may advantage naman siya sa health din. Actually po, nung 2020, na-realize ko po na super important po ng pagtulog at saka pag-rest. Kasi po, isa po ako sa na-infect ng COVID-19. Opo. So, nung una po in denial po ako, ayoko pong aminin sa mga family members ko, especially sa nanay ko po, na nakatira lang next to my home. Kasi po, ayoko pong madamay ako dun sa stigma. Kasi po, at that time, ang may COVID po pinandidirihan, na parang merong hangketong. Kaya hindi ko po siya pinagsabi. Pero ang ginawa ko po, nag-isolate ako po for 14 days, tsaka po ako lumabas. Grabe. So, nagkasabay yung nadidissolve na yung freelancing services nyo and nagkasakit ka pa. Opo, nagkasakit po ako. Tapos inubo po ako noon for more than a month. Wow. Grabing ubo po. So, how were you able to overcome all of that and pay forward at i-continue yung academy mo? Kasi ano ba yung nauna? Yung academy muna or yung pag-outsource ng mga or sabay? Nauna po yung stellar freelancers, pero nagkaroon po sila ng overlap. Dumating po yung time na hindi po ako makafocus sa agency. Nag-focus po ako sa pag-mentor po ng mga aspiring VAs. Kasi po, syempre, pag nag-start ka pa lang mag-build ng something, ng new business, kailangan po talaga ng more time for it. At dumadating po yung time na 2 a.m. na po ako natutulog, especially nung gumagawa pa lang po ako ng online courses kasi grabe pala siya, sobrang kapagod. Kaya sa mga gusto pong gumawa ng course, wag niyo nang subukan. Kwento mo naman sa amin kung paano. Joke lang po. Pwede niyo po subukan pero I'm saying na hindi po siya ganun kadali. Ilang hours yung tulog mo nun?
Ano lang po siguro, like 4 hours a day. Or Daily. Opo. Pero pag naman po nakatapos ka na ng course, tuloy-tuloy na yung cash flow kasi pa-enroll ka na lang ng pa-enroll eh. Para siyang passive income kasi, Opo. diba? Yun yung ano kasi gusto ko din maging webinar teacher. Tapos nakikita ko nga yung, like, if you want to earn money, provide the knowledge, provide something that can benefit you, students, and hindi siya naka-base sa per hour mo. Pero, let's go to mentoring and starting the freelancing academy. Kasi it's really amazing to be able to not gatekeep knowledge. Paano nagsimula yun? And buti na lang naka-transition ka even though may overlap. Naka-transition ka from the freelancers to the freelancing academy. How was the process of all of that? Opo, parang going back po, hindi ko po alam paano ako nagkaroon ng ganong karaming free time. Pero anyway 4 hours yung sleep mo. Opo. Bali, multiple clients pa rin po ako nun. Pero dahil meron po akong nakitang post sa isang Facebook group ng mga freelancers. Meron pong isang new VA doon, babae po siya. Sabi niya, I'm looking for someone to teach me this course kasi meron ako nabiling course pero hindi ko siya magets. Sabi po niya, dahil ako po, lahat po, inaano ko talaga, lahat po ng opportunity na makita ko talagang sinusunggaban ko yan. So, yun po, nag-comment ako, sabi ko, may free pa naman ako pag Saturday, so pwede pa naman siguro. Ayun po, nag-start po nun. Every Saturday po, nagko-coaching po kami dalawa through Skype. Opo. May nabili po kasi siya na General VA course. Tapos medyo hirap po siya na intindihin kasi hindi naman po siya familiar sa mga basics ng virtual assistance. Tapos wala po nag-a-assist sa kanya. Wow. Online course lang po talaga siya. Pero para sa'yo, madali lang talaga yung course na yon. Wala naman super hirap. Medyo basic lang po siya. Kung skilled ka na po, makikita mo na, ito yung mga basics. So, mga pahapyaw lang po ng admin assistance, social media, and then yung paggawa po ng portfolio. Okay. Opo. Now, your first batch of mentees, may nakabili na ba ng bahay? Or kumusta yung income nila, yung earnings nila? 6 digits na ba? Umabot ba ng ganun? Or may sasakyan na ba? How does that feel? Ayan po, yun po talaga. Ito po talaga yung proud moment ko. Ito po yung masasabi ko na biggest achievement ko as a freelancer. Nung ang pinaka first batch ko po talaga sa Stellar Freelancing Academy, sila po yung pinaka successful as of the moment. Kasi kahit hindi po kayo maniwala, mas malaki pa po yung kita nila sa akin ngayon. As in, super successful talaga sila. Yung isa po, parang himala na meron lang po siyang na-receive. Tinulungan ko po silang gumawa ng Upwork profile. And then after ilang days lang po, may na-receive po siya na offer. As in, wala na pong interview, offer agad. Wow. Full time. Ano yung Full time po offer? sa Upwork, pinakita po niya sa akin. Sabi niya, Coach, tinan mo nga to. Sabi ko, bakit? Hindi ba scam to? Kasi hindi po niya in-applyan yun. In-invite lang siya. Actually, offer na yun. Hindi siya basta invitation for interview. As in, papasukan mo na lang. So, sobrang swerte po niya talaga. Siguro nakita ni Lord kung gaano siya nag-i-struggle and kailangan niya talaga yun. Kasi po may baby siya that time Pero ngayon po, ang ginagawa na nila, nakikita ko po kasi friends kami sa Facebook, nagta-travel, nakabili na ng sasakyan, yung hipag niya daw, tsaka yung kapatid niya yata, pinapasahan na rin nila ng job. Kasi nakita na nila na ganun pala kalaki yung pwedeng kitain online. So, pinasa rin po nila. And lahat po sila ngayon, medyo masasabi na nakakaluwag-luwag. Ayan. For our viewers, Maya, na gustong mag-apply or i-check out yung Freelancing Academy, what can the Academy offer? And do you have any free material or coaching sessions na gusto mong i-plug sa ating day today? So as of the moment po, I'm still rebuilding the website. Pero they can check out po yung Facebook page. Stellar Coach Maya na po siya ngayon, nirename ko po siya. In the future po kasi yung Stellar Freelancing Academy, gagamitin ko na lang po yung name ko. Bali, i-rename ko po siya. Para yung name ko na lang po. Kasi pag academy po kasi, ang ina-expect po ng karamihan is maraming coaches.
So, naisip ko po, why not i-brand na lang po siya sa pangalan ko. So, ayun po, i-rename ko na po siya. And then, pag na-build na po yung website, ayun po, tsaka ko na po siya ipopromote ulit. Pero, right now po, I am offering po ng mga free courses sa YouTube channel po ng Stellar Freelancing Academy. Pwede po nilang i-search yung Stellar Freelancing Academy and makikita po nila lahat po ng mga basics po ng freelancing. Nandun po sila lahat. Meron din pong playlist doon of the courses. So, mas madali po nilang mahanap yung mga free courses na nilalagay ko doon. And then, nagpo-post pa rin naman po ako sa Facebook ng mga tips. At saka, pwede rin po sila mag-join sa Facebook grupo ng Stellar Freelancing Academy. Pero ang pangalan po niya is Home-Based Filipino Freelancers. Search lang po nila. Alright. Sige, i-check namin yan, Maya. I-check ko rin talaga yan. Ako rin, i-check ko din yan. Sige po, sige. Tingin-tingin tayo ng mga... Okay, pangpalago. so punta na tayo dun. Punta na tayo sa skills, mindset, and the money talk. Alright, so Maya, you've been in this industry for 16 years. And beyond your technical skills, what separates the VA who grow from the ones who stay stuck? Pang Miss Universe question. Ayan po, good question po talaga yan. Kasi marami po talagang hindi nagsasucceed kasi hindi po sila tumutuloy. Kasi unang-una po, ang mga nagiging clients po natin dito, hindi po Pinoy eh. Pero meron din naman pong Pinoy, although karamihan po, yun talagang malaki magbayad is yung mga English speaking, like sa Amerika, sa UK, at saka sa Foreign. Australia. Opo, mga foreign po talaga. So, unang-una po, once you enter this industry, dapat hindi po mag-give up. Kasi marami po akong tinuruan before na nagsabi po sa akin, ay, parang hindi para sa akin to Mars. Sabi ko, sa simula lang talaga yan, medyo mahirap pa siya kasi wala ka pang ratings, wala ka pang feedback. Ang ginawa po, nag-iba na lang ng line of work. And then, yung profile po natin, dapat i-treat po natin parang baby. This means, alagaan mo talaga siya, optimize it with the right keywords. Yung mga keywords po, ito yung mga skills and tools na sinesearch ng clients. For example, ang skill mo po ay social media. So, ilagay po natin sa profile natin. Kailangan po nakalagay talaga doon ay social media management or social media manager. Tapos, ilagay din po natin doon yung tools na ginamit natin for social media. Example, Hootsuite, Buffer, Later, Meta Business Suite, something like that. Sorry, go ahead. Okay po, tuloy ko lang. And then, i-complete po natin yung profile natin with all your achievements and past work. Kung halimbawa po, napataas natin yung sales ni client by 15%, ilagay po natin dun yun. Kasi ang mga clients po, they love numbers. Also, don't forget to network po with fellow freelancers through social media groups, example sa Facebook. Sa akin kasi, nakatulong po ito ng malaki when it comes to referrals and getting more projects. At lastly po, always do your job well kasi kung kailangan 5 times mo i-check before submitting to the client, do it para ma-make sure na wala talagang errors and high quality ang work natin. Noted, Maya. Noted, yes. Follow all those steps. Siguro the next question na gusto kong itanong is Upwork still a good place to find clients? And ano yung mga favorite mong sites or places where you can find work that fits you? Okay, so in terms of Upwork po, may pros and cons po kasi siya. So sa advantages po, ang maganda po doon, since puro foreigners po yung karamihang nandoon, yung rate po sa ibang bansa, yun ang nasusunod doon. So for example, hindi ko na po alam kasi yung minimum wage sa Amerika. So sabihin na lang po nating 15, around that range po, pwede po kayong maglagay ng hourly nyo na ganun kataas. Kasi ang alam nilang rate is ganun din, along the lines of 15 or 20, something like that. So ako po, hindi po ako bumababa dun sa 10. Minsan nilalagay ko 20, 30, 50, ganyan. Depende po sa standing ng job success score ko. Kasi pagka bumaba po yung kailangan ibaba mo rin yung rate mo eh. So kailangan super alagaan mo talaga yung job success score mo. Kasi pag bumaba po yun, mas mababa rin yung chance mo na ma-hire. Ayun. Tapos, I'm sorry, pakiulit nga po ulit yung topic natin. Nawala ako. Yung mga favorite mong places to find work. And if Upwork is a good place to find clients.
Ayun po, ang disadvantage naman po ng Upwork is kailangan mo pong bumili ng connects. Bumili. O pabili po talaga. Like, gagastos po kayo from your debit card or your GCash account. Iko-connect mo po siya sa Upwork because Magkano hindi ka na po initially? yan po yung sasabihin ko next. Bale, hindi ka na po hindi ka na po makaka-apply ng walang connects. So, ang mga nakikita ko po ngayon ng mga prices po na per job ng mga connects is kailangan mo ng 16. Dati po kasi 4, 7, mga ganun lang po. Ngayon, nasa 16 na po pataas. Like, super mahal na po talaga. And for our viewers who don't know what connects is sa Upwork, could you give them like a brief intro for it? Opo. Ang connects po ay parang online credits po siya. Parang coins po siya sa Upwork na gagamitin mo po. Parang yun po yung payment mo for every application. So pag wala ka po nung credits na yun or connects, hindi ka po makaka-apply. Ngayon, sa mga favorite platforms naman po, pagka hindi po kayo swerte sa Upwork, kasi meron po talagang time na hindi po tayo makakahanap dun. Lalo na po kung wala pa pong job success score. Yes. Pwede po kayong mag-switch to onlinejobs.ph and then LinkedIn. At saka, meron din po akong shinare sa YouTube channel. Ilagay na lang po natin sa comment section yung link po. Para meron pong full list doon ng mga top platforms na pwedeng paghanapan ng jobs. Okay. Ako kasi hindi ako maswerte sa mga Upwork. Nasa online jobs PH talaga yung market. Same. Okay po. Doon naman po sa onlinejobs.ph, nakikita ko po sobrang baba po talaga Yeah. ng mga rates. Like, parang Kasi- wala kang karapatan doon na taasan like sa Upwork. Kasi parang Kasi hindi naka-identify ko na. ma-hire. Opo. Kaya doon po sa Upwork talaga ako nag-focus kasi doon ko po talaga na ipon lahat po ng ininvest ko sa MP2 ngayon. Ano lang, just sharing. Lahat po ng ipon ko doon sa MP2, doon po talaga galing. Like sobrang ano po talaga. Sobrang life-changing. Yes, Maya. So, talking about rates, money, you told us na nakit mo na yung 300,000 pesos a month. Dati po. Yeah, hindi Ngayon ko po, bragging, iba. right? But, Opo. ano yung, share mo naman. How is that possible for our Yeah. viewers? Ayun po, kaya ako po na-achieve yun. Yun po talaga, wala na po kayo magiging free time. Pero, yun naman pong monetary benefits po ay sobra-sobra naman talaga. Kasi that time po, meron po akong direct clients, meron po ako nung agency, and then meron din po ako nung academy. Tapos, meron pa po akong passive income, which is yun nga po sa YouTube. So, na-monetize po ako agad. Kakashare ko po ng mga videos ko sa mga groups or pag may nagtatanong how to do this, how to do that. Sinishare ko po siya. So, dahil po doon sa pag-share ng mga link na videos ko, nag-grow po talaga siya. Maski ako po na-surprise. From 1,000 subscribers, naging 11K po siya agad. Walang tulugan to si Ate Maya natin. Alam po masyado. Maya, Kaya sabi ko po dati, ayoko na ng brain ko, hindi siya natutulog. Sabi ko, gusto nyo ba, ibigay ko na sa inyo. Sabi ko po sa mga team members ko, ay, ayaw namin. Hindi ka natatahimik eh. Ayaw din po nila. Yung month na you're earning 300,000 pesos, Opo. ilang months yan? Like, umabot pa ng year? Or, Years din po. Years din. Wow. let's just say 5 years, parang ganun. Opo, bali nakatulong din po yan dito sa pag-build ng 2-story house po namin ng mga anak ko. Wow, so parang millionaire to si Ate Maya. Ay, Inano na yung personal finances eh. Okay na eh. hindi po ang ano po kasi dyan, ang key po talaga dyan, habang meron tayong dumadating na projects, tanggap lang tayo ng tanggap, and then ipon lang po ng ipon. And then wag po nating patulugin sa bank yung pera po natin. Mag-invest po tayo sa mga low-risk investments para nag-grow po siya, hindi lang po katulad sa bank na, katulad po sa bangko ko, 0.025% lang yung interest annually. Unlike po sa MP2 ngayon, kung updated po kayo, 7.12% per annum po. Ang pwede mo. MP2. Pag-ibig, right? Huh? Parang, Pag-ibig po. Pag-ibig sa MP2. pag-ibig siya, be. Okay, mamaya mag-usap ulit tayo. After nito, pag-usapan nga natin yung MP2. Opo, at saka po, syempre, hindi lang po tayo dapat i-invest. Kailangan meron din po tayo emergency fund.
Ngayon po, share ko na lang din po kung saan ako nag-iipon ng emergency fund ko sa Maribank po, dati po siyang C-Bank. Ang emergency fund ko naman po, kumikita po siya ng 3.5% per annum. Yes, girl. Sobrang ganda sa Maribank, guys. They also have free... Huwag na natin yun. Free transfers Yeah, po. diba? Free May free transfers to transfers sila. any bank. Pati sa GCash, di ba? Ayun Gusto po. kong kausap tong si Maya when it comes to money, Life. ha? No, parang marami. Yes Oo. po. Parang ang sarap ng kainuman, Pagkakaperahan, te. talagang ano yun. Pero ano po, I'm still learning po sa investment kasi hindi na rin po ako bumabata. So gusto ko pong dumating yung time na tumutubo pa rin yung pera kahit di na po nag-work. So parang you're earning pa rin kahit na tambay-tambay ka na sa bahay, naggaganchilyo. Pero ang fresh nito ni Ate Maya, no? Kahit ang dami ng pinagdaanan sa buhay. Yes. Ay ano lang po yan, filter. Grabe naman. Sige, Maya. We've come to the discussion of our call na rapid fire. So, this is, this is like Boya Bunda. Parang fast talk. Yes, fast talk. So, the first thing that comes to your mind, yun yung Sige po, answer sige po. mo. Your most used tool right now. ChatGPT po. One word to describe 16 years of freelancing. Very fulfilling po. Favorite drink habang umiinom? Favorite drink habang trabaho? Coffee po. Pero dahil may resistance po ako sa caffeine, madalas po water lang. Okay. Ayaw ng tea. Yung tea po, lemon and ginger tea. Ayan, minsan. Pag di na makatulog sa kape. Alright. Most random thing a client ever asked you to do. Ito po nakakatawa talaga. Sabi niya, pwede ba kitang i-clone? Sabi niya. Like, What clone? Sabi niya, do you know someone that's exactly like you? Sabi niya. Okay. Parang humanap daw ako ng magiging team member namin na exactly like me. Hindi ko alam kung matatawa ko or matatouch. Matatouch. Matatouch ako niyan kasi parang ang laking impact mo sa kanila. Yeah. Parang ganun. Oo, parang sinasabi niya na gusto ko yung skills mo, hanap ka rin ng katulad mo. Eh, May nakahanap nahanap ba? ka ng 10. Wala. Ay, wala. Wala. Ang hirap naman kasi ng ginagawa mo. Yung skill set kasi, ano siya eh, various kasi, yung malawak, kumbaga mahirap makahanap ng lahat ng skills talaga susunggaban, aaralin, ganun. So, meron naman mga skilled, pero usually isa lang yung specialization. Okay. Fast talk. Rapid fire. Skill na nag-surprise sa'yo the most, tapos hindi mo, na-feel mo na, hindi ko kaya, pero kaya ko pala to. Pwede po dalawa. Pwede. Yung una po, web development, kasi po, meron din akong naging friend na lalaki siya. So, dahil lalaki po, medyo naiilang po ako magpaturo. Akala ko po noong una, kasi nagtatanong-tanong lang ako sa kanya pag meron akong hindi magawa. Akala ko po noong una, hindi ko kakayanin. Kasi kahit siya po mismo, pag tinanong ko, hindi niya rin ma-figure out yung problem. Pero ako rin po, at the end of the day, ako rin po yung nakakasolve nung tinatanong ko sa kanya. Ganun po. So, dahil po doon na, sabi ko, kaya ko naman pala. Ayun po, ako na lang po ang nag-solve ng mga problems, mga troubleshooting on my own. Tapos po yung pangalawa, yun naman po yung coaching. Kasi hindi po talaga ako magaling magsalita. May mga time po nag-stutter ako. Pero dumating po yung time na nagwe-webinar po ako, like hundreds na po yung nanonood. Wow. Opo, tapos na-monetize po ako sa Facebook. Tapos, yun pong video ko na how to sign up, how to create an account on Upwork. Pag sinearch niyo po yun, top 1 po siya sa Google. Whoa! Until now po. Meron na po Okay. siyang more than 100,000 views. Wow. Silipin niyo yan, guys. Pang malakasan Ayun po, yan. Hindi po siya ganun kagaling ang pagkakanarrate po, pero marami po nagsasabi na nakatulong po sa kanila yung video. Yes. The most important thing. Yeah. Opo. Okay, last question. Sa mga VAs ngayon na takot pa mag-start, just give 3 words. Pwede pong isang sentence lang, Go. Okay. pero 3 words. Do not quit po. Oh, that's Yan good, po ang guys. best talaga. Do not quit.
Kasi pag nag-quit po tayo, hindi po tayo makakapag-push through, hindi po natin mapupursu ang freelancing, hindi po tayo makakapag-work from home kasama ang family natin. So, do not quit lang po and eventually ma-hire po tayo pag di natin siya tinigilan. True. So, Maya, what's next for you and for Stellar Freelancing? So, ayun po in terms po ng Stellar Freelancing Academy, gusto ko po talaga na ituloy po ulit yung coaching. Actually, hindi lang po online courses yung pinoprovide ko. Sa mga gusto po ng one-on-one coaching, nag-i-schedule din po ako yan. May mga nagbo-book po sa akin from time to time, every weekend po, or depende po sa availability nila. Kasi yun po ang maganda sa one-on-one coaching ko po, ang sinusunod po, yung schedule ng student. So, ako na lang po ang nag-a-adjust para ma-accommodate ko po yung mga nag-e-enroll. Tapos very low lang po yung minimal lang po yung fee. Para hindi po sa pag i-take advantage po natin yung mga beginner kasi alam naman po natin mga beginner hindi pa naman sila kumikita online. So dapat ang ibigay din natin na rate sa kanila is yung abot kaya. Kung ano yung current ability nila. Yun ang hinihingi ko lang din po na fee. Mababa lang siya, very affordable. At saka sana po in the future makapag-establish or makapagtayo po ako dito locally ng yung face-to-face po na academy po talaga. Kasi marami rin po ditong locally na dahil na lagi po siyang Jessica Soho. Marami na rin pong gusto na mag-enroll dito po. May nagtatanong na nga din po sa akin kailan po ako magtatayo ng face-to-face. Yeah. So, yan po yung plano natin in the future. Alright, so Thank you. Maya, thank you so much. Na-appreciate namin yung lahat ng mga stories na na-share mo. And no worries kasi lahat ng resources na nabanggit mo din, we will include that in our description and for this episode din. So thank you so much, Maya, for being here today. And like your story is not just inspiring, it's a proof na kaya talaga. So, di ba, imagine from being a dishwasher to web developer. So, from 13 failed job applications to 300,000 a month. Grabe yan. So, from nabully sa opisina to building your own safe space at your own terms. May shout out ka sa mga nambully sa'yo dyan. Actually, hindi ko na po maalala yung mga pangalan nila. Pero naaalala ko lang po is yung mga itsura nila. Alam niyo po yung mga marites sa mga telenovela. Ganun po yung itsura nila. Mga lalaki yung ilong. Di jo? Yung mga yung mga sa mga pelikula po, yung mga chismosang kapitbahay. Ganun po. Yeah. Imagine niyo na lang po. Sige, go. We're so proud of you, Maya. And Yeah. thanks for sharing. Thank you so much po. Ayun po, thank you po sa inyo pong dalawa and to the viewers. I hope na may natutunan po or natulungan akong mas ma-motivate na ituloy-tuloy po ang pag-apply and pag-pursue ng work from home. Sa inyo pong dalawa, sana po mas marami pa pong videos like this one para marami tayong matulungan na fellow Filipinos to change their life and earn the salary they deserve. Thank you po ulit and I hope to see you around sa freelancing community. Yes, thank you so much, Maya. Every time na feeling ko dinadoubt ko yung sarili ko or I feel na hindi para sa akin yung ganitong value, yung ganitong life, I just know na I can watch any of these episodes from Kayo to Keyboard and see an actual person who has done the work na kahit wala silang plano or parang specific na goal in mind, basta masipag ka, you're showing up for yourself, you're providing value to viewers, to clients, to your mind. Meron ka talagang ma-achieve. Kailangan mo lang magsimula. Opo, tsaka wag po nating hayaan na yung self-doubt overpower sa atin. Kasi meron po yung imposter syndrome, di po ba? Parang pagka meron tayong client, may pinapagawa na something. For example po sa akin, dumadating din po yung time pag nagde-design ako, this is not good enough. Hindi po ganun ka high quality yung gawa ko. Pero ayun po, bali lang tayo. Tiwala lang po sa sarili. And then, constantly improve lang po yung sarili natin. Lagi mag-upskill. And dyan po tayo yayaman. Yayaman talaga. Pero actually po yung mga nakikita po natin na mga content creator po na matagalan na sa Upwork, nananahimik lang po yung mga yan. Pero totoo po, yung sa akin po yung 300k, maliit lang po yan. Sila po nagwa 1 million po yung mga yan. Minsan per week lang. 1 million per week? Yes po.
Basta kaya mong isipin, no? Sige. Basta Opo, kaya parang mong ano po siya, parang masyadong malaki, pero possible po talaga yan. Yes. So guys, if you're ready to take your first step, please check out VA Masters. We connect skilled Filipino VAs with international clients who actually value your work. Yes, and you can apply now at vamasters.com, linked in the description below. Yes, alright guys, that's it for today's episode. Thank you so much, Maya, Roxy. This is From Kayod to Keyboard. Yes, thank you so much, Tata. And yeah, of course, Maya. And see you in the next one. Thank you Bye. po. Bye-bye. Okay, perfect. I'll stop recording.